Ito po ang pangatlong episode na Updates from The Hague. Noong 91 po ng Boneto ay nag-issue po ng order ang Pre-Trial Chamber Order number 1 na inuutusan ang prosecution na ilabas na ang ebidensya laban kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Binigyan ng hukuman ang prosecution ng hanggang 4 ng Abril para ilantad ang ebidensya nila na ginamit para makakuha ng warrant of arrest, no? Yung ebidensya na hinanap ng korte para mag-issue ng warrant of arrest ay only reasonable basis. Ito po ay mas mababa sa probable cause. So, actually, sa mga burden of evidence po, pinakamababa is yung sa civil cases, no? Preponderance of evidence. Pangalawa is, ito na nga po, reasonable basis. Tapos, probable cause. Probable cause na meron kang krimen na nangyari na ang akusado ang posibleng gumawa ng krimen ito, tsaka proof beyond reasonable doubt na kakailanganin para ikaw ay mahusgahan ng guilty. Now, ang tanong, bakit hinuli muna ang dating presidente bago ilantad sa kanya ang mga ebidensya na naging dahilan pag-issue ng warrant of arrest? Siyempre, sa ating mga Pilipino, parang mali yun kasi hindi ganyan ang sistema natin, no? Pero alam niyo po, i-explain ko sa inyo kung bakit ganito ang proseso sa ICC at ano yung sinusunod natin proseso sa Pilipinas. Sa Pilipinas po, bago magkakaso sa hukuman, dadaan muna tayo sa proseso ng preliminary investigation. Ang preliminary investigation po yan ay kaya narariyan yan at karapatan yan ng lahat ng akusado sa hukuman para malaman nga kung merong krimen at meron bang sapat na ebidensya na posibleng yung nasasakdal nga ang gumawa ng krimen. Bakit nagkakaroon ng preliminary investigation? Kasi unang-una, hindi dapat masayang ang panahon at ang resources ng gobyerno para litisin yung mga hindi naman mapapatunayan nagkakasala sa hukuman. At syempre, para naman sa mga respondent o akusado, para hindi rin sila masubject doon sa gastos, sa pagod, at sa oras, at syempre, yung emotional distress na talaga namang nasa-suffer ng mga tao kapag meron silang kaso sa hukuman. So, ang preliminary investigation sa Pilipinas para sa gobyerno at para sa akusado nang sa ganun, hindi sayang ang panahon, hindi sayang ang oras at yung emotional distress na dinudulot ng pagkaso. So, ganyan po ang sistema natin. Anong problema sa sistema natin? Ang problema sa sistema natin, kung walang pera ang mga nagdidemanda, paano sila makakakalap ng ebidensya? In fact, ang ginagawa ng mga piskal sa preliminary investigation, iniisip nila na kami ay quasi-judicial para silang piskal. So hindi sila nakikialam sa investigasyon. So, on their own, ang mga biktima sa pagkakalap ng ebidensya. Kung wala silang pera na para magkuha ng abogado na kakalap ng ganito mga ebidensya, hindi sila makakasampa ng kaso sa prosecutor man lang. Kaya talagang parang mahirap maging biktima sa atin dahil kung wala kang sapat na pera para magsampa ng kaso sa piskalya, hindi ka makakaroon ng katarungan. No? Siyempre po, ang mga pulis po pwedeng sila rin magsampa. At karamihan naman ng mga kaso na walang pera yung mga private complainants, yung mga nagreklamo, pulis ang nagsasampa. Pero ganoon din po, mahina po sa law and evidence sa mga pulis. Gaya ng mga sinampan nila sa akin, ang ebidensya nila dun sa qualified theft na meron daw conspiracy, hindi naman ako gumawa ng kahit ng elemento ng human trafficking, wala ring ebidensya sa collusion, sampa lang sila ng kaso. Samantalang, kung meron talagang abogado na tumulong para ihanda yung tinatawag ng mga complaint affidavits, dapat yan, pwede nang maisampa sa hukuman. Sa sistema rin po natin, lahat ng records ng piskalya sa preliminary investigation, yun na rin ang nagiging basihan ng court files kapag nakarating na sa hukuman para paglilitis. In fact, ngayon po, sa bagong rules ng Korte Suprema, importante na sa simula pa lang ng kaso sa hukuman na lahat ng ebidensya ay ilabas na ng prosecution. At ganun din ang gagawin ng depensa, no? Which is a process na similar sa nangyayari ngayon sa ICC na pinapadetalye na ng hukuman kung anong ebidensya ng prosecutor laban kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Pero ang sistema, kaya naman ngayon pa lang nilalabas kasi ang Europa at pati ng Amerika, dahil ang Amerika naman, dating colony ng England, no? Ang sinusunod nila ay inquisitorial system.
ang sinusunod natin sa Pilipinas ay adversarial. Anong pagkakaiba? Ang inquisitorial system, yung prosecutor na katulong ang pulis, ang nagkakalap ng ebidensya at nagsasampa sa hukuman. Ang maganda rito, unang-una, hindi na yung mga biktima ang gagalaw para makakuha ng ebidensya. Yung gobyerno na mismo ang kukuha ng ebidensya. Siyempre, yung kumukuhang judge na umaaktong prosecutor, makikipagtulungan sa pulis. So meron siyang kapangyarihan din talaga, may mga tagakuha siya ng ebidensya. At bukod pa dyan, may kapangyarihan siya na mag-issue ng mga supinas. Ang maganda sa sistema na inquisitorial system, unang-una, walang gasto sa biktima. At ang mga biktima naman, hindi na kinakailangan kumuha pa ng abogado para sila ang kukuha ng ebidensya. Now, sabi ko nga, ito yung sistema sa buong Europa at sa Amerika dahil ang Amerika naman, ang England, ganyan din ang sistema. Ang pagkakaiba lang sa England, bagamat ang prosecutor din ang kukuha ng ebidensya at ang tinatawag nila dyan magsisimula ng inquiry, no? Inquiry na meron ding West na nag-i-inquire. Ang pagkakaiba lang ng England at Amerika, dadalhin pa rin sa grand jury ang ebidensya para magdesisyon yung mga ordinaryong mamamayan kung merong nga sapat na ebidensya para dalhin sa hukuman. Now, ang sistema natin siyempre, adversarial ang tawag. Kinakailangan talaga ang biktima ang kumalap ng ebidensya. At ang assumption naman siyempre na adversarial, may mga abogadong makakatulong. Kaya nga sa preliminary investigation sa Pilipinas, maraming abogado nag-e-enter na appearance. Pero kung titignan mo yung problema ng extradition hearings at may